Ating pong susunod na bigyan ng pagkakataon na sagutin ay ang katanungan ni Angelica Porras. Nagpadala po siya ng video niya, panoorin po muna natin. Nasaan po ngayon ang kaluluwa ng mga taong namatay na habang naghihintay ng paghuhukom? Ang katanungan po ng dalagitang ito ay nasaan na po ang mga kaluluwa ng mga taong namatay habang naghihintay ng paghuhukom? Yan po ang kanyang katanungan. Unang-una, Angelica, ay kapag ka namatay ang isang tao, ay agad na merong paghukom na naganap. At yan po ay nababanggit sa aklat ng Hebreo, Kabanata 9:27. Ganito po ang sabi: Just as man is destined to die once, and after that the judgment. Ang nakikita ko rito na sinasabi na paghukom ay yung immediate, just after the death of a human being, ay agad na hinahatulan ng Panginoon. Alam niya kung saan patungo ang kanyang kaluluwa. So meron na pong naganap na paghukom, pero tama ka rin na merong darating pa na isang huling paghukom na magaganap sa buhay ng mga taong ito. Ganun pa man, ay meron pong isang kwento tungkol sa dalawang tao na parehong namatay dito sa aklat ng Lucas, Kabanata 16. At dito ay makikita natin ang katotohanan tungkol sa kamatayan ng mga tao. Ito po ay kwento ng Panginoon. Ako'y naniniwala na ito ay hindi talinghaga. It is a story from the Lord. Upang sa ganoon ay hindi tayo maghaka-haka tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. At umpisa ko lamang po ito, hindi ko basahin ang buo sapagkat mahaba ang kwento. Tingnan ko lang kung ano yung makakatugon doon sa iyong katanungan. Sabi sa talatang 19, There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In hell, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. Doon lamang po ay nais kong ipakita sa inyo sa talatang 22 sa 23 na itong dalawang ito ay ipinakita ng Panginoon, malamang ay para makita natin na meron pong dalawang destinasyon ang kaluluwa pagkatapos mamatay. Na-justify yung sinabi doon sa Hebrews 9:27 kanina, that it is appointed unto man to die once, and then immediately, yung salita, immediately after that is judgment. So, dito ay makita natin na alam ng Diyos kung saan ang tungo ng kaluluwa ng isang tao. Huwag muna natin pag-usapan ang mga tungkol sa kaluluwa, pero malinaw dito na meron pong kaluluwa ang tao, hindi wakas ng kanyang buhay, at pagkatapos niyan ay makikita natin na merong agad na pinatutunguhan nito. Hindi na kailangan humarap sa Panginoon dito sa panahong ito. Now, makita natin na dalawang tao ang ginamit ng Panginoon bilang halimbawa sa atin. Na makita natin na meron dalawang destinasyon ang kaluluwa ng mga tao. Pero siyempre, isa lang diyan ang pupuntahan ng bawat isa o bawat kaluluwa ng isang tao. At namatay si Lazarus, ito yung pulubi, at siya ay dinala sa piling ni Abraham. Abraham's side, sabi rito. Pero pag ikaw ay nagbabasa ng King James Version, ang nakalagay doon ay Abraham's bosom. So ano to Abraham's bosom na ito? Mamaya po ay meron pa po akong maipapakita sa inyo. Pero una, ito po ay lugar ng mga mananampalataya sapagkat si Abraham ay ama ng pananampalataya
At siya yung kinasangkapan dito upang ipakita na yung mga may pananampalataya. Hindi muna natin pag-usapan kung totoo o hindi. Ang mahalaga ay may pananampalataya na malamang katulad ni Abraham. Of course, alam natin na si Abraham ay ligtas. Sapagkat sa mga sinabi ng Panginoon, mananangis kayo kapag nakita ninyo si Abraham, si Isaac, si Jacob sa kaharian ng Diyos, ngunit hindi kayo papapasukin. So meron pong lugar na pinapatunguhan ang kaluluwa ng tao na tinatawag na Abraham's bosom. At yan po ay para sa mga alam ko na hindi po doon sa kabila. Sapagkat yung isa naman ay pagkatapos mamatay, sabi rito, the rich man also died and was buried. Wala nun si Lazarus, hindi siya inilibing. Pero itong mayaman na ito, malamang magara ang kanyang pagkalibing, ang kanyang libingan, ang kanyang ataol. Hindi yun eh. Ang mahalaga ay yung direksyon ng kanyang kaluluwa. At ang sabi rito, in hell, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. So yung kaluluwa ng taong ito ay agad napunta naman sa kabila. So hindi pareho ang kanilang pinatunguhan. Ang kaluluwa ni Lazarus ay doon kay Abraham at ang kaluluwa nito ay sa impyerno. Sa ibang salin ng Biblia ay Hades. Pero yan po ay pareho lang. Makikita natin na dito ay agad na merong paghuhukom na ginagawa ang Diyos. Ang kaluluwa ay hindi natutulog. Meron po agad silang direction na pinapatunguhan. So, dalawa yon. Meron pa kasing magaganap na final judgment. Pero bago ko ipakita sa atin yung bagay na yon, ay nais kong basahin natin sa pahayag 6:9 hanggang 11 kung ano itong lugar na ito na malamang ay kinaroroonan din ng mga kaluluwa na katulad ni Lazarus. Sabi rito, when he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and the testimony they have maintained. They called out in a loud voice, how long, sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood? Then each of them was given a white robe, and they were told to wait a little longer until the number of their fellow servants and brothers who are to be killed as they had been was completed. Now, dito po ay sa pangitain ni John the Beloved ay makikita natin na nagbigay muli ng isang detalye ang Diyos tungkol sa kalalagayan ng mga tao pagkatapos na sila ay mamatay. At ako'y naniniwala kung ano yung Abraham's bosom, ay ito naman dito ay makikita natin na ito ay under the altar ang tawag. Pero I think these are the people who died. They are righteous people. At hindi sila doon sa mainit na lugar na pinatunguhan ni mayaman doon sa kwento ni Lucas. Now, makikita natin na magkaiba at merong agad na pinapatunguhan, hindi natutulog ang mga kaluluwa. Yan po ang kalalagayan. Meron pang kwento sa Pahayag 20, talatang 4. Yon ay halos pareho nitong nandirito sa Pahayag 6:9 hanggang 11. Now, ang nais ko ipakita sa atin na itong mga lugar na ito ay pansamantala lang. Hindi pa ito yung eternal destination ng kaluluwa ng tao. Sapagkat kapag binasa natin yung binanggit ko sa inyo kanina sa chapter 20, verse 4, ganito po ang sabi. I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony for Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the beast or his image and had not received the mark in their foreheads and on their hands. They came to life and reigned with Christ 1,000 years. Ito po yung millennial reign of Christ. Pero ang punto kasi natin na tinitingnan dito ay tungkol doon sa mga namatay. So,
after ng millennial reign ay meron pong karugtong dito sa verse 11 to 15 na mahalagang makita natin sapagkat dito mangyayari yung final judgment at pagkatapos ay yung pagkakaloob ng eternal destination. Yun yung final. So pakinggan po ninyo. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. Earth and sky fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged. The dead were judged. Hinatulan mo rin yung mga patay na yun. Hindi ito yung spiritual death, kundi yung physical death. Na halimbawa ay katulad ng mayaman, haharap sila muli sa Diyos para sa final judgment. Sabi rito, judged according to what they had done, as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades, or hell, gave up the dead that were in them. And each person was judged according to what they had done. Then death and Hades, or hell, were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. So dito po ay makikita natin na yung final judgment, of course, pagkatapos niyan, ay haharap lahat ng tao sa Diyos. Pagkatapos noon ay maging yung mga nasa impyerno. So tingnan nyo, yung sa impyerno kasi, ay pwede pang sumigaw, nakakakita pa yung mga nandoon. Pero ang lake of fire ay iba po ito. Parang ganito po yan. Halimbawa, ang dagat. Ito po ay malawak. Merong pampang, merong mababaw, merong tubig. So yung lake of fire ay talagang parang ganito na nga. Sa halip na tubig ay apoy. At maraming description ang binigay ng Panginoon tungkol sa bagay na yan. So yung hell, parang nandun sa dalampasigan. Mainit na, pero hindi pa yun yung final. Titingnan pa ng Panginoon, pero hindi palagay ko ay magkakaroon pa ng pagbabago sapagkat alam naman na ng Diyos kung sino ang dapat pupunta roon at hindi dapat pupunta roon. Kaya lang dahil marami ay may mga reklamo. Kasi kung titingnan natin at alalahanin natin yung sinabi ng Mateo 7:21 hanggang 23, many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, and in your name we drive out demons, and we did many miracles? I will tell them plainly, away from me, you evildoers. Doon po ay tungkol sa judgment na makikita natin na marami ay magrereklamo at eto nga, dito sa final judgment ay bibigyan sila ng Diyos na pagkakataon para makita na hindi makatarungan ng Diyos. Siya yung makatarungan kung saan sila ay hahantong sa kanilang walang hanggang patunguhan. Suma total, para sa katanungan ni Angelica, ay pansamantala ang mga kaluluwa ng mga tao ay nandoon sa parang isang lugar na naghihintay pa ng tamang panahon para ilagak sila sa walang hanggang kalalagayan. Parang partial pa lang na bahagi ng kanilang mamanahin. Marami pa at mahaba pa ang paliwanag diyan pagdating sa kalalagayan ng mga kaluluwa roon. Pero hindi po yon ang katanungan ni Angelica. Kaya hindi ko na ipapaliwanag yung mga ibang bagay na yan. Salamat sa iyong pagpapadala ng katanungan. Actually, yan ang pangalawang katanungan ni Angelica. Nasaan po ngayon ang kaluluwa ng mga taong namatay na habang naghihintay ng paghuhukom?